Nararamdaman ni Lisandro ang kakaibang kulo sa kanyang sikmura. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito dahil sa deal na hindi natuloy o sa pagbagsak ng stock market. Ito ay dahil sa isang simpleng bagay, ang nawawalang antik na relos ng kanyang lolo. Isang relos na galing pa sa henerasyon ng kanyang mga ninuno. Isang simbolo ng kanilang yaman at kapangyarihan. At ngayon, ito ay nawawala. Tila naglaho na parang bula. Naglakad siya patungo sa bintana ng kanyang opisina. Tinatanaw ang syudad na nasa ibaba. Ang lahat ay tila nasa ilalim ng kanyang kontrol, maliban sa maliit na bagay na ito. May naglakas loob na hamakin ang kanyang kapangyarihan sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan. Sir, narito po ang ulat tungkol sa bagong katulong. Ang tinig ng kanyang personal assistant, si Gino. Hindi man lang lumingon si Lisandro. Basahin mo. Siya po si Mireya Santos, 35 taong gulang, galing sa probinsya ng Leyte. May anak po, si Leo, 5 taong gulang. Humigpit ang hawak ni Lisandro sa gilid ng bintana. May anak? Opo, sir. Sabi po niya, namatay na ang ama ng bata. Nag-a-apply po siya para sa trabaho, para sa panggastos sa gamot ng anak niya na may sakit sa puso. Humph, Lisandro snorted. Mga palusot. Ibig sabihin, desperado. Kaya nitong gawin ang kahit ano para sa pera. Hindi niya kailanman pinagkakatiwalaan ang mga taong desperado. Sila ang madalas maging mapanlinlang. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Lisandro. Umalis po siya, sir. Sabi po niya, pupunta lang daw siya sa ospital para dalawin ang anak niya. Bigla, may nag-flash sa isip ni Lisandro. Ang kanyang relos ay huling nakita sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang tanging nakalapit doon sa mga nagdaang araw ay si Mireya. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Ihanda mo ang sasakyan. Susundan natin siya. Hindi nagtagal, nasa loob na si Lisandro ng kanyang itim na SUV, tahimik na sumusunod sa isang lumang jeepney na pinaghihinalaan niyang lulan ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatuon sa bawat galaw ng jeepney. Para siyang isang mangangaso na sumusubaybay sa kanyang biktima. Ang hinala ay nagiging katiyakan sa bawat kilometrong lumipas. Sa wakas, huminto ang jeepney sa tapat ng isang malaking gusali na may sign na Eastwood General Hospital, isang pampublikong ospital, tulad ng inaasahan niya. Ang lugar ay puno ng ingay, amoy ng gamot, at lungkot. Nakita niya si Mireya na bumaba ng jeepney. Mabilis ang mga hakbang, tila may hinahabol. Ang kanyang damit ay simple, ngunit may kakaibang dignidad sa kanyang kilos. Pinark ni Lisandro ang sasakyan sa malayo, hindi para magtago, kundi para obserbahan. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Sa ngayon, kailangan niyang tiyakin ang kanyang hinala. Sinundan niya si Mireya sa loob ng ospital, pinananatili ang distansya. Ang bulwagan ay siksikan, puno ng mga taong may sari-saring karamdaman at pag-aalala. Ito ang mundo na kailanman ay hindi niya nakikita. Hindi niya pinapakialaman. Nakita niya si Mireya na pumasok sa emergency room, isang lugar na puno ng kaguluhan. Nagawa ni Lisandro na lumapit sa isang sulok na hindi siya gaanong mapapansin. Mula doon, nasaksihan niya ang eksena na nagpakaba sa kanya kahit sa maikling sandali. Nakita niya si Mireya na nakaupo sa tabi ng isang maliit na kama, kung saan nakahiga ang isang batang lalaki. Ang bata ay maputla, payat, at halatang nahihirapan sa paghinga. Ang mga mata ng bata ay nakapikit, at ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Nakita ni Lisandro ang pagmamadali ng mga nurse at doktor sa paligid ng kama. Hinawakan ni Mireya ang kamay ng bata, mahigpit na mahigpit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Kinakausap niya ang bata, mga bulong na hindi marinig, ngunit puno ng pagmamahal.
Nararamdaman ni Lisandro ang isang hindi pamilyar na damdamin. Pighati? Pagkabahala? Hindi. Imposible. Hindi niya dapat maramdaman ng ganoon. Ito ay kahinaan. Ito ay bahagi ng kanyang plano, ang paggamit ng kanyang anak para makakuha ng awa at makatakas sa kanyang krimen. Ngunit may isang bagay sa paraan ng paghawak ni Mireya sa bata, sa paraan ng pagtingin niya dito, na nagdulot ng bahagyang pagdududa sa kanyang matibay na hinala. Maya-maya, narinig ni Lisandro ang tinig ng isang nurse. Mrs. Santos, kailangan po ng agarang operasyon ng anak niyo. Malala na po ang kondisyon ng kanyang puso. Kung hindi po natin ito agad gagawin, baka po hindi na siya makaya. Napahawak si Mireya sa kanyang bibig, umiiyak ng tahimik. Gaano po kadali? Sa lalong madaling panahon po, Mrs. Santos, at kailangan din po natin ng malaking halaga para sa operasyon. Nanlumo si Mireya. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Narinig ito ni Lisandro, ang puso ng bata. Ang malaking halaga, isang ngiti ng paghamak ang sumilay sa kanyang labi. Kung ganoon, hindi siya nagkamali. Ginagamit lang ni Mireya ang anak niya para sa pera. At malamang, ang relos niya ang kasagutan sa problema niya. Ngunit sa gitna ng kanyang paghamak, may isang maliit na butil ng kakaibang damdamin na kumirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya maintindihan, hindi niya kayang ipaliwanag. Ito ba ay awa? Hindi. Hindi kailanman. Ang tunog ng bip-bip ng monitor sa tabi ng kama ni Leo, ang tanging musika sa tenga ni Mireya. Isang nakakabininging musika ng pag-aalala at takot. Ang bawat paghinga ni Leo ay tila isang palasong tumatama sa kanyang puso. Anak, lumaban ka. Bulong niya habang hinahaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak. Andito lang si Mama, hindi kita iiwan. Naramdaman niya ang init ng noo ni Leo. Ang lagnat ay hindi bumababa. Ang mga salita ng nurse kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Kailangan ng agarang operasyon. Malaking halaga. Paano? Paano niya makukuha ang perang iyon? Magkano ang malaking halaga? Ilang trabaho pa ba ang kailangan niyang pasukan? Ilang tulog pa ba ang kailangan niyang isakripisyo? Napakasakit makita ang anak na naghihirap. Mas gugustuhin pa niyang siya na lang ang nasa kalagayan ni Leo, basta lang gumaling ang kanyang munting prinsipe. Sa kanyang pag-iisip, may nararamdaman si Mireya na kakaiba. Isang matalim na tingin na nakasubaybay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang lalaki. Si Mr. Lisandro Alcaraz, ang bilyonaryo na kanyang bagong amo. Nakatayo siya sa di kalayuan, nakasandal sa pader, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay matatalim, tila sinusuri siya. Mabilis na kumulo ang dugo ni Mireya. Ano ang ginagawa niya dito? Sinusundan ba niya ako? Ang galit ay mabilis na pumalit sa takot. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ang lalaking ito, na tila walang pakialam sa mundo, ay naririto para saktan siya. Tumayo si Mireya, ang kanyang likod ay tuwid. Kahit na ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw ng pagod. Naglakad siya papalapit kay Lisandro, bawat hakbang ay puno ng paghamon. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, hindi sa takot. Tiningnan siya ni Lisandro mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagdududa. Napakasakit ng anak mo, Mireya, tama ba? Ang tanong na yon ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Anong kinalaman niyo sa anak ko, sir? Marami, Lisandro answered coldly. May nawawalang bagay sa aking bahay, isang antique na relos. At ikaw lang ang tanging nakalapit doon. Napakagaling. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ito pa ang sasabihin niya. Ninanakawan ko kayo, sir? Halos lumabas ang apoy sa kanyang mga mata. Sa tingin niyo,
Sa dami ng iniisip ko at pinagdadaanan, magagawa kong magnakaw? Ang mga taong desperado, Mireya, ay kayang gawin ang kahit ano. Lisandro said, ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Nakita ko ang kalagayan ng anak mo. Kailangan mo ng pera. Hindi na napigilan ni Mireya. Kahit kailan, hindi ko po nagawang magnakaw. Nagtatrabaho ako ng marangal, sir. Kung ano man ang nawala sa inyo, hindi ako ang may gawa. Bigla, lumabas ang isang nurse mula sa emergency room. Mrs. Santos, kailangan po ng agarang dugo ng anak nyo. Ang blood type niya ay O negative at nagkakaubusan po kami ng supply. May kamag-anak po ba kayong may kaparehong blood type? Napailing si Mireya. Naramdaman ang muling pagguho ng kanyang mundo. Wala po. Ako po ay A positive. Ang ama po niya. Hindi niya natapos ang sasabihin. Tumingin siya kay Lisandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit mayroon pa ring galit. Ito ang katotohanan ng kanyang buhay. Nag-iisa siya. Hindi na nagkomento si Lisandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata sa loob ng emergency room. Sa sandaling iyon, hindi si Mireya ang kanyang iniisip, kundi ang batang naghihirap. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Lisandro. Ang pangalan ng bata, Leo. May kakaibang kirot na naramdaman si Lisandro nang makita ang pangalan na yon sa chart ng bata. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang pangalan na yon ay tila pamilyar. Tila may koneksyon sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya muli kay Mireya, na ngayon ay nasa gilid na ng emergency room, nakatingin sa kanyang anak, umiiyak ng tahimik. Mireya! Lisandro called. Ang kanyang tinig ay mas mahina kaysa dati. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi sumagot si Mireya. Ang kanyang mundo ay umiikot lang kay Leo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ang tanging naririnig ni Lisandro habang paalis siya sa ospital. Ngunit hindi ito ang sirena ng ambulansya ang nagpapabalisa sa kanya, kundi ang imahe ni Mireya at ng batang si Leo. Ang kanyang pagmamasid ay nagpapatunay sa kanyang hinala. Desperado si Mireya, kaya nitong gawin ang kahit ano para sa anak niya. Kung ganoon, hindi imposible na ninakaw niya ang relos. Ngunit may isang bagay na hindi umaayon sa kanyang lohika. Ang galit sa mga mata ni Mireya. Ang kanyang pagtatanggol. Hindi ito ang reaksyon ng isang nagkasala. O baka napakahusay lang niya sa pagpapanggap. Bumalik si Lisandro sa kanyang marangyang opisina. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana. Nagpapasilaw sa bawat sulok. Ngunit ang ilaw ay hindi nakapagpapawi sa dilim na nararamdaman niya sa loob. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Ang malaking mesa ay puno ng mga papeles at dokumento ng negosyo. Ngunit hindi niya kayang mag-concentrate. Ang mukha ni Mireya, nabasaang-basa ng luha ngunit matapang, ay patuloy na nagpa-flash sa kanyang isip. At si Leo, ang bata na may sakit sa puso. Ang pangalan na yon, bakit ito tila pamilyar? Napabuntong hininga si Lisandro. Ang pangalan na yon ay nagdala sa kanya pabalik sa nakaraan, sa isang panahong mas masaya at mas komplikado. Miguel, ang pangalan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, ang tagapagmana ng kanyang imperyo, isang pangalan na nagdudulot ng parehong pagmamahal at pighati sa kanyang puso. Namatay si Miguel 5 taon na, ang nakakaraan sa isang aksidente. Masyadong maaga, masyadong biglaan. Naaalala pa niya ang huling pag-uusap nila ni Miguel. Huling gabi. Ang hapunan ay tahimik, tulad ng dati. Si Miguel ay tahimik, hindi kumikibo. Alam ni Lisandro na may ginawa na naman itong hindi niya magugustuhan. Dad, may gusto akong sabihin sa'yo. Miguel finally said. Ang kanyang tinig ay mahina. Ano yon, Miguel? Hindi mo na naman ba gustong magtrabaho sa kumpanya? Lisandro asked. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi po. May babae po ako. At mahal na mahal ko po siya. At, babae? Lisandro scoffed.
Ano na naman ang naiisip mo, Miguel? Kailangan mo ng babaeng may angkop na posisyon, hindi yung basta-basta lang. Huwag mong sabihin, isa na naman sa mga mahihirap. Napayuko si Miguel. Hindi po kayo nakakaintindi. Ako ang hindi nakakaintindi. Ikaw ang hindi nakakaintindi ng responsibilidad mo sa pangalan ng Alcaraz. Hindi ka pwedeng makisama sa kung sino-sinong babae, Miguel. Kailangan mong maging seryoso sa buhay mo. Hindi na nagsalita si Miguel. Tumayo lang siya at umalis. At iyon ang huling beses na nakita ni Lisandro, ang anak na buhay. Napakasakit ng alaala. Masyadong matigas si Lisandro. Masyadong nakatuon sa yaman at pangalan. Kung sana, naging mas bukas siya, mas nakinig sa anak. Kumirot ang kanyang dibdib, pagsisisi. Isang damdaming bihirang maramdaman ni Lisandro. Nabalik siya sa kasalukuyan nang tumunog ang kanyang telepono. Si Gino. "Sir, narito na po ang ulat na pinapahanap niyo tungkol kay Mireya Santos," sabi ni Gino. "Basahin mo." Utos ni Lisandro, ang kanyang tinig ay muling naging malamig. Si Mireya Santos po ay dating OFW sa Middle East. Umuwi po siya dito. 2 taon na ang nakakaraan ng lumala ang sakit ng anak niya. Wala po siyang anumang criminal record. Kilala po siya bilang masipag at matulungin sa kanyang komunidad. Ang ama po ng bata ay isang Miguel. Walang apelyido na nabanggit. Sabi po niya, namatay na. Napahinto si Lisandro. "Miguel. Miguel? Iyon lang? Walang apelyido?" "Opo, sir. Yan lang po ang nakalagay sa birth certificate ni Leo." Isang kaba ang naramdaman ni Lisandro. Hindi ito simpleng kaba. Ito ay isang nakakagulat na kaba. "May litrato ba ni Mireya na kasama ang ama ng bata?" Tanong ni Lisandro. Halos nanginginig ang kanyang boses. "Wala po, sir. Mayroon lang po kaming nakitang lumang litrato ni Mireya na may kasamang lalaki, pero malabo po at hindi po makilala. Pero meron po kaming nakitang litrato ni Leo," sabi ni Gino. "Ipadala mo sa akin ngayon din." Utos ni Lisandro. Pagkatapos ng ilang segundo, nagring ang kanyang telepono. Isang mensahe, isang larawan. Binuksan ni Lisandro ang larawan. Isang batang lalaki, payat, na may malalaking mata. At doon, nakita niya ang ilong, ang hugis ng mukha, ang kurba ng labi. Ang lahat ay tila pamilyar. Sobrang pamilyar. Tumingin si Lisandro sa isang lumang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato ni Miguel noong bata pa siya. Ang mukha ni Leo ay halos kapareho ng batang Miguel. Naramdaman ni Lisandro ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi ito maaring mangyari. Imposible. Ang kanyang nawawalang relos. Ang batang may sakit sa puso. Si Mireya. At ngayon, si Miguel. Ang lahat ay nagkokonekta. Napatayo si Lisandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon din, bigla, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. "Mr. Alcaraz, si Leo Santos po. Nangangailangan po siya ng agarang dugo. Ang kanyang kondisyon ay lumalala at wala po kaming makitang donor na may O negative na blood type." Ang mga salita ay tila mga palaso na tumama sa puso ni Lisandro. O negative. Ang kanyang blood type. Tumingin siya sa litrato ni Leo. Ang litrato ni Miguel noong bata pa. Ang kanyang apo. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tik-tak ng orasan ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Nakaupo si Mireya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan. Naghihintay ng balita tungkol kay Leo. Wala siyang maramdaman, kundi kawalan ng pag-asa. Walang donor, walang pera, walang magawa. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay unti-unting lumulubog at wala siyang magawa, kundi panoorin ito. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Inakala niyang nurse iyon, kaya't hindi siya lumingon.
Mrs. Santos, ang tinig ng isang doktor. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, pero kailangan po talaga ng anak niyo ng dugo. O, negative. Muli, napailing si Mireya. Wala po talaga akong kilala, Dok. Ang ama po niya. Napahinto siya. Wala na po siya. Bigla, may nagsalita sa likod niya. Ako. Nagulat si Mireya. Lumingon siya at doon niya nakita si Lisandro, ang kanyang amo. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ako ang magdodonate ng dugo, Lisandro declared. Halos hindi makapaniwala si Mireya. Ang lalaking ito, na kanina lang ay naghihinala sa kanya, ay ngayon magbibigay ng dugo para sa kanyang anak? Sir? Tanong niya, puno ng pagdududa. Bakit po? Hindi mahalaga ang dahilan, Lisandro said. Ang mahalaga, mabuhay ang bata. Napakagulo ng kanyang isip. Hindi niya maintindihan ang lalaking ito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ito ang huling pag-asa niya. Salamat po, sir. Bulong ni Mireya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Dinala si Lisandro sa isang silid para sa blood test. Naiwan si Mireya na mag-isa. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Pasasalamat, pagtataka, at isang matinding takot. Habang naghihintay, naramdaman ni Mireya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan niya. Ang pagmamahal niya kay Leo ay sapat na para burahin ang lahat ng pait. Ngunit hindi nito nabubura ang alaala. Naalala niya ang ama ni Leo. Si Miguel, isang makisig na binata, puno ng pangarap at pag-asa. Nakilala niya si Miguel sa probinsya, isang bakasyonista na nahulog sa kanya. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang lihim, isang apoy na kanilang pinagtago mula sa mundo. Naalala pa niya ang araw na nalaman niyang buntis siya. Miguel, may sasabihin ako sa iyo, she whispered. Ang kanyang boses ay puno ng takot at saya. Nagulat si Miguel. Ano yon, Maria? Buntis ako, she said. Biglang nagbago ang mukha ni Miguel. Mula sa tuwa naging pag-aalala. Paano natin sasabihin sa pamilya ko? Lalo na sa papa ko. Hindi niya ako papayagan. Hindi nagtagal. Unti-unting nawala ang nangiti ni Miguel. Naging mas bihira ang kanilang pagkikita. At sa huli, isang araw, naglaho na lang siya. Iniwan siya ni Miguel, iniwan silang mag-isa. Isang buntong hininga ang lumabas sa labi ni Mireya. Ang sakit ng pag-iwan ay sariwa pa rin. Parang kahapon lang nangyari. Nagbalik si Lisandro. Ang kanyang mukha ay blanko. Sir, may resulta na po? Tanong ni Mireya. Halos hindi makahinga. O positive ako, Lisandro said. Isang matinding pagkabigo ang naramdaman ni Mireya. Kung ganoon, wala na po talaga. Sandali, Lisandro added. Hindi pa. Ang resulta ng blood type ko, O positive. Ngunit may ginawa akong isa pang test. Tumingin si Lisandro kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi maintindihan ni Mireya. Isang halo ng pagkabigla, pagkabahala, at isang bagay na tila sakit. Habang kinukuhaan ako ng dugo, nagpa-DNA test ako. Lisandro said, ang kanyang tinig ay halos walang buhay. Kailangan kong malaman kung sino ang ama ng anak mo. Parang tinamaan ng kidlat si Mireya. DNA test? Anong ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pangalan ng anak mo, Leo. Lisandro whispered, tila kinukumpirma sa sarili. At ang pangalan ng ama, Miguel. Napatayo si Lisandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. May isang bagay sa kanyang mga mata ang nagsasabi na alam na niya ang lahat. Ang kanilang mundo ay biglang bumaliktad.
Naglakad si Lisandro papasok sa silid ng blood donation. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga mata ni Mireya, ang pangalan ni Leo, ang pangalan ni Miguel, lahat ay nagtatakbo sa kanyang isip, tila isang mabilis na pelikula. "Sir, dito po kayo," sabi ng nurse, itinuturo ang isang upuan. Umupo si Lisandro, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Inihanda ng nurse ang kanyang braso, ang malamig na alkohol ay kumalat sa kanyang balat. Nararamdaman niya ang tusok ng karayom, ngunit hindi niya alintana ang sakit. Ang mas masakit ay ang posibilidad na unti-unting lumalabas. Si Leo, si Miguel, habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ugat, ang bawat patak ay tila nagdadala sa kanya pabalik sa nakaraan. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Naalala niya ang araw na nagpaalam si Miguel, ang galit sa mukha ng kanyang anak, ang mga salitang hindi niya dapat sinabi. Kung sana, naging mas mabait ako. Kung sana, naging mas mapagpatawad ako. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagnanais para sa kapangyarihan at pagkontrol ay nagdulot ng isang malaking puwang sa pagitan niya at ng kanyang anak. Ngayon, ang puwang na iyon ay tila napupunan ng isang batang lalaki na may sakit sa puso. Isang bata na posibleng apo niya. Ito ba ang kaparusahan sa kanyang mga kasalanan? Ang muling paglitaw ng isang nakaraang hindi niya kayang burahin. Matapos ang donasyon, umupo si Lisandro sa waiting area. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso na ngayon ay tila para sa ibang tao. Pagkatapos ng ilang oras, tinawag siya ng isang doktor. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. "Mr. Alcaraz, narito na po ang resulta ng DNA test," sabi ng doktor. Ang kanyang muka ay seryoso. Inabot ng doktor ang isang envelope. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang kinukuha niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Isang piraso ng papel, mga numero, mga salita. At doon, nabasa niya ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Mayroong 999% posibilidad na si Lisandro Alcaraz ang biological na lolo ni Leo Santos. Napahawak si Lisandro sa kanyang ulo. Isang malakas na pagkabigla ang tumama sa kanya. Hindi siya makahinga. Ang mga salita ay tila gumagapang sa kanyang utak, nagdudulot ng matinding sakit. Si Leo, ang bata na akala niya ay anak ng isang magnanakaw, ang bata na pinaghihinalaan niyang ginagamit lang para sa pera, ang bata na kinasusuklaman niya, siya pala ang kanyang apo. Ang anak ni Miguel. Naramdaman ni Lisandro ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagsisisi, ng sakit, ng matinding huling. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang paghamak kay Mireya, ang lahat ng kanyang pagmamataas, lahat ng iyon ay nagbalik sa kanya, tila isang malakas na suntok. Kung sana, naging mas mapagpatawad siya kay Miguel. Kung sana, mas naging bukas siya sa kung sino man ang minahal ng anak niya. Napakalaki ng kanyang pagkakamali. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Sir, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Mireya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Tumingala si Lisandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay basang-basa. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ay tila nakaharang sa kanyang lalamunan. Pero kailangan niyang sabihin. Kailangan niyang ipagtapat ang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni Mireya, mahigpit na mahigpit. "Mireya," bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Si Leo, siya ay apo ko." Parang gumuho ang mundo ni Mireya sa naririnig niya mula kay Lisandro. "Apo ko." Ang mga salitang yon ay tila mga martilyong humahampas sa kanyang tenga. Si Leo,
anak niya. Apo ng lalaking ito? Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Binitawan niya ang kamay ni Lisandro, tila napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkadismaya. Anong sinasabi niyo, sir? Tanong ni Mireya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagbibiro ba kayo? Sa gitna ng paghihirap ng anak ko, ito pa ang sasabihin niyo? Niyakap ni Lisandro ang kanyang sarili. Ang kanyang muka ay puno ng sakit. Hindi ako nagbibiro, Mireya. Ang DNA test, positibo. Si Leo ay apo ko. Anak siya ni Miguel. Miguel. Ang pangalan na yon. Ang pangalan ng lalaking minahal niya. Ang ama ni Leo. Ang lalaking iniwan siya. At ngayon, anak pala siya ng taong ito. Isang alon ng galit ang bumalot kay Mireya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya dahil sa pag-iwan ni Miguel, lahat ng yon ay muling sumambulat. Si Miguel, sigaw ni Mireya, halos hindi na siya makahinga. Ang anak niyo? Ang anak ng isang bilyonaryo? Bakit niya ako iniwan kung ganoon? Bakit niya iniwan ang anak namin? Naramdaman ni Mireya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito ang plano niya. Hindi ito ang buhay na gusto niya para sa kanyang anak. Naalala niya ang kanilang pagmamahalan ni Miguel. Naalala niya ang una nilang pagkikita sa bukid kung saan si Miguel, ang batang mayayaman, ay nawawala sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang tawa ay kasing ganda ng tunog ng mga ibon. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Ikaw ba yung babaeng kumanta kanina? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Oo, Mireya answered, nahihiya. Mula noon, nagkaroon sila ng lihim na pagmamahalan. Magtatagpo sila sa ilalim ng mangga, maghahabulan sa bukid. Si Miguel ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lahat. Nang malaman nilang buntis si Mireya, natakot si Miguel. Ngunit nangako siyang hindi sila iiwan. Ngunit isang araw, naglaho na lang siya. Walang paalam, walang paliwanag. Iniwan silang dalawa ni Leo. Umiiyak si Mireya. Inakala kong mahal niya ako. Inakala kong mahal niya si Leo. Pero ano, iniwan niya lang kami. At ngayong alam kong anak siya ng isang Lisandro Alcaraz, mas masakit. Mireya, hindi mo naintindihan. Lisandro tried to explain. Napakagaling ni Miguel, pero napaka mapagmalaki ko noon. Hindi ko pinakinggan ang puso niya. Hindi niyo ako naiintindihan. Mireya screamed. Dahil sa inyo, nag-iisa ako. Dahil sa inyo, kinailangan kong itago ang katotohanan. Dahil sa inyo, naghirap ang anak ko. Nasaan kayo nang kailangan namin kayo? Umiling si Lisandro. Hindi ko alam. Kung alam ko lang. Kung alam niyo lang. Mireya scoffed. Kahit alam niyo, hindi kayo pupunta. Dahil sa tingin niyo, hindi kami karapat-dapat sa inyong pamilya. Dahil mahirap lang kami. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lisandro. Tila mga patalim. Bigla, lumabas ang isang nurse. Mula sa emergency room, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Mrs. Santos, may bisita po kayo at lumalala po ang kalagayan ni Leo. Kailangan po naming gawin ang lahat ng aming makakaya. Sino? Tanong ni Mireya, puno ng pagkabahala. At doon, nakita ni Mireya ang isang babae, nakasuot ng mamahaling damit, na may mapanuring tingin. Matangkad, elegante, at puno ng pagmamataas. Ako? Sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay malamig. Ako si Celeste Alcaraz, ang tiyahin ni Leo. Tumingin si Celeste kay Lisandro, pagkatapos ay kay Mireya. Isang ngiti ng paghamak ang sumilay sa kanyang labi. Gusto kong kunin ang apo ko. Ayoko ng ganitong iskandalo para sa aming pamilya. At ikaw, sabi niya kay Mireya, ay hindi karapat-dapat sa pangalang Alcaraz. Parang gumuho ang mundo ni Mireya. Isang bagong laban, isang bagong sakit.
Parang isang suntok sa kanyang sikmura ang mga salita ni Celeste. Ayoko ng ganitong iskandalo para sa aming pamilya. Ang kanyang sariling kapatid, ang kanyang sariling kadugo. Tiningnan ni Lisandro si Celeste. Ang kanyang muka ay seryoso. Celeste, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito, kuya? Celeste scoffed. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Ako ang dapat magtanong niyan. Bakit ka nakikipag-usap sa babaeng ito? At bakit mo inaangkin ang anak niya na apo mo? Isang iskandalo ito sa pamilya natin, kuya. Si Leo ay apo ko, Celeste. Lisandro declared. Ang kanyang tinig ay matatag. Anak siya ni Miguel. Nagulat si Celeste. Ano hindi maaari? Si Miguel? Hindi siya makikipagrelasyon sa isang simpleng katulad nito. Hindi siya magpapabuntis sa isang babae na walang pangalan. Tama na, Celeste! Lisandro roared. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalabas. Huwag mong hamakin ang nanay ni Leo. At huwag mong hamakin ang anak ko. Napatahimik si Celeste. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng paghamak. Tumingin si Lisandro kay Mireya. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Mireya, ang galit, ang pagkadismaya. Mireya, pakinggan mo ako. Lisandro pleaded. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari noon, pero ngayon, alam ko na. At hindi ko hahayaan na saktan ka ng kahit sino. Ngunit umiling si Mireya. Hindi ko po kayo kayang paniwalaan, sir. Ang lahat ng sakit na dinanas ko dahil sa inyong pamilya. Naramdaman ni Lisandro ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Tama si Mireya. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamataas, sa kanyang pagiging makasarili. Hindi ko ito hahayaan, kuya. Celeste said, interrupting their conversation. Kailangan nating protektahan ang pangalan ng pamilya Alcaraz. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng ganitong uri ng koneksyon sa isang babae na galing sa mahirap. Ako ang kukuha kay Leo. Aampunin ko siya. Hindi mo gagawin yon, Celeste. Lisandro shouted. Si Leo ay apo ko at hindi siya kailanman mapupunta sa'yo. Ano ang gagawin mo, kuya? Celeste scoffed. Kikilalanin mo siya. Ibibigay mo ang lahat ng yaman natin sa isang bastardong anak ng isang babaeng ito? Ang mga salita ni Celeste ay tila mga panaksak sa puso ni Mireya. Lumabas ka na, Celeste. Lisandro ordered. Ang kanyang tinig ay nagbabanta. Kung hindi, ipapatawag ko ang security. Napangiti si Celeste. Hindi pa tapos ang laban, kuya. May mga bagay pa akong kayang gawin para maprotektahan ang pamilya natin. At may mga bagay ka pang hindi alam. Pagkatapos, umalis si Celeste. Iniwan si Lisandro at Mireya na mag-isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng galit at takot. Tumingin si Lisandro kay Mireya. Patawarin mo ako, Mireya. Alam kong mahirap paniwalaan, pero gusto kong ayusin ang lahat. Ngunit hindi sumagot si Mireya. Lumapit siya sa kama ni Leo. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Bigla, nagsimulang umubo si Leo. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang mga monitor ay nagsimulang mag-alarm. Doc! Nurse! Sigaw ni Mireya, puno ng takot. Mabilis na dumating ang mga nurse at doktor. Sinimulan nilang suriin si Leo. Lumalala ang kanyang kondisyon. Sabi ng doktor, kailangan natin ng agarang aksyon. Naramdaman ni Lisandro ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi niya pwedeng mawala ang kanyang apo. Hindi niya pwedeng mawala si Miguel ulit. Napatingin siya kay Mireya na ngayon ay umiiyak na naman. Hindi ako papayag na mawala ang apo ko, Lisandro declared. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Ngunit habang papalabas ang mga doktor, may isang bagay na nahulog mula sa kamay ni Celeste. Isang lumang sobre, may sulat kamay ni Miguel. Napakita ito ng isang nurse kay Mireya. Binuksan ni Mireya ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang liham. Mula kay Miguel. Mahal kong Mireya, patawarin mo ako. Hindi ko ito kaya. Ang pagmamahal mo ay sapat. Ngunit ang mundo ng aking ama, masyadong malaki. Hindi ako karapat-dapat sa'yo.
Ang gusto ko lang ay bumalik sa pamilya ko at maging anak na nararapat sa aking ama. Patawarin mo ako. Mahal kita, pero kailangan kong umalis. Hindi ko kaya ang responsibilidad na ito. Ang mundo ni Mireya ay muling gumuho. Isang liham mula kay Miguel. Nagsasabi na gusto lang niyang bumalik sa pamilya niya. Nagsasabi na hindi niya kaya ang responsibilidad. Hindi. Hindi ito totoo. Ang liham. Ang mga salita ni Miguel. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Mireya. Tila isang sirang plaka. Hindi ko ito kaya. Gusto ko lang bumalik sa pamilya ko. Pakiramdam niya. Sinaksak siya ng milyong beses. Hindi lang si Miguel ang nagtaksil sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang alaala, ang kanyang paniniwala sa kanilang pagmamahalan. At ngayong alam niyang apo ni Lisandro si Leo, ang liham na yon ay mas nagdulot ng sakit. Para siyang pinaglalaruan ng tadhana. Mrs. Santos, ang tinig ng doktor na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kailangan po ng anak niyo ng agarang operasyon. Ngayon din, lumalala ang kanyang kondisyon at kailangan din po namin ng O-negative na dugo muli. Si Mr. Alcaraz po ang tanging donor na nakita namin na may O-negative. Napatingin si Mireya kay Lisandro. Ang lalaking ito na kanyang kinamumuhian, ang lalaking ama ng taong nagtaksil sa kanya, ang lalaking nagdulot ng lahat ng sakit na ito, siya ang tanging pag-asa ni Leo. Ang kanyang puso ay nag-aaway. Galit laban sa pagmamahal ng ina. Pride laban sa pag-asa. Hindi niya kayang mawala si Leo. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang anak. Sir, Mireya started. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pakiusap. Tulungan niyo po ang anak ko. Lumapit si Lisandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Gagawin ko ang lahat, Mireya, para kay Leo at para kay Miguel. Ngunit may isang bagay na nagpakirot sa puso ni Mireya. Ang liham na nagpapatunay na hindi siya kailanman naging sapat. Pero ang liham, Mireya whispered. Sabi po ni Miguel, tiningnan ni Lisandro si Mireya. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Mireya, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Hindi lahat ng nababasa mo ay kumpleto. Naglakad si Lisandro patungo sa silid ng operasyon. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Hindi para kay Mireya, hindi para sa kanyang sarili, para kay Leo, para sa kanyang apo. Dinala si Leo sa operating room. Nakita ni Mireya ang maliliit na kamay ni Leo na kumakaway sa kanya. Mama, bulong ni Leo. Anak, lumaban ka, Mireya cried. Ang kanyang luha ay patuloy na umaagos. Andito lang si Mama. Babalik ka sa akin? Nagsara ang pinto ng operating room. Naiwan si Mireya na mag-isa sa labas. Ang kanyang puso ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Doon niya nakita si Celeste, nakatayo sa di kalayuan. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Sa huli, Mireya, Celeste whispered, sapat para marinig ni Mireya. Hindi ka talaga parte ng pamilya Alcaraz at hindi ka kailanman magiging sapat para sa kanila. Naramdaman ni Mireya ang lamig ng hangin. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang malaking pagkakamali. Ang kanyang pangarap ay naglaho. Napakasakit ng lahat. Ngunit may isang bahagi ng kanyang sarili ang tumanggi na sumuko. Hindi niya kayang iwanan si Leo. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang sarili. Narinig niya ang pagbukas ng isa pang pinto. Lumabas si Lisandro, ang kanyang muka ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naglakad siya papalapit kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Mireya, Lisandro said. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Alam ko kung ano ang nangyari kay Miguel at alam ko kung sino ang may kagagawan ng liham na yan. Nagulat si Mireya. Tiningnan niya si Lisandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit may isang maliit na kislap ng pag-asa.
Naramdaman ni Lisandro ang pagdaloy ng kanyang dugo. Bawat patak ay tila naghuhugas ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mata ay nakapako sa drip bag, kung saan ang kanyang dugo ay unti-unting napupuno. Hindi ito para sa pera, hindi ito para sa kapangyarihan. Ito ay para kay Leo, para sa kanyang apo, at para kay Miguel. Ang bawat patak ng dugo ay paalala ng kanyang pagkabigo bilang isang ama. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang apo, may pagkakataon siyang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Narinig niya ang tunog ng pinto. Si Celeste. "Kumusta, kuya?" Celeste said. Ang kanyang tinig ay puno ng paghamak. "Napakagaling mo. Nag-donate ka ng dugo para sa bastardong yan? Anong sasabihin ng mga tao?" Umupo si Lisandro. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Celeste. Si Leo ay apo ko at hindi siya kailanman magiging bastardo." "Oh, talaga?" Celeste scoffed. "Ang mga tao ay magsasabi ng kung ano ang gusto nilang sabihin. At alam kong may nagpapakalat na ng balita sa social media. Isang Alcaraz na may anak sa labas. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga investor natin?" Ngunit hindi natinag si Lisandro. "Ito ang kailangan mong malaman, Celeste. Nalaman ko ang tungkol sa liham." Nagulat si Celeste. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. "Anong liham?" "Ang liham na ibinigay mo kay Mireya," Lisandro said. Ang kanyang tinig ay malamig. "Ang liham na sinasabi mong galing kay Miguel. Ang liham na nagsasabing iniwan niya si Mireya at si Leo para bumalik sa akin. Alam kong ikaw ang nagpagawa niyan." Napakatahimik ni Celeste. "Anong pinagsasasabi mo, kuya? Nababaliw ka na ba? Nasa akin ang orihinal na sulat ni Miguel. Hindi ako magpapatawad." "Maling-mali ka, Celeste," Lisandro replied. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. "Huwag mong subukan akong lokohin. May sarili akong investigasyon. Ang sulat na yon ay isang pekeng. Ginamit mo lang ang lumang sulat ni Miguel at pinutol ang ilang bahagi nito para maging ganyan ang kinalabasan." Nagsimulang manginig si Celeste. "Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka." "At alam ko rin kung bakit mo ito ginawa," Lisandro continued. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa kanya. "Dahil ayaw mong magkaroon ng kompetensya sa mana. Ayaw mong may iba pang magmana ng yaman ng pamilya, lalo na ang anak ng isang katulad ni Mireya." Nagsimulang umiyak si Celeste. "Hindi totoo yan, kuya. Nag-aalala lang ako sa'yo. Gusto ko lang protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi mo pinoprotektahan ng kahit sino, Celeste," Lisandro said. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigo. "Ang ginagawa mo ay sinisira mo ang pamilya natin. Hindi mo ginagalang ang alaala ni Miguel at sinisira mo ang buhay ng inosenteng bata." Pagkatapos, tumawag si Lisandro sa kanyang abogado. "Gino, gusto kong gumawa ka ng formal na kaso laban kay Celeste Alcaraz sa paggawa ng pekeng dokumento at panggugulo. At gusto ko ring ipawalang bisa ang kanyang lahat ng karapatan sa pamana ng pamilya Alcaraz." Nagulat si Celeste. "Kuya, hindi mo ito gagawin." "Gagawin ko, Celeste," Lisandro said. Ang kanyang tinig ay matatag. "Para kay Leo, para kay Mireya, at para kay Miguel. Ang pamilya Alcaraz ay hindi na kailanman magiging bulag sa katotohanan." Pagkatapos, lumabas si Celeste. Umiiyak. Ang kanyang pagmamataas ay basag. Naiwan si Lisandro na mag-isa sa silid. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Sa wakas, ginawa niya ang tama. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa operating room. "Mr. Alcaraz, matagumpay po ang operasyon ni Leo. Stable na po ang kanyang kondisyon, pero kailangan pa rin po ng matinding pagsubaybay." Naramdaman ni Lisandro ang pagluwag ng kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Nakita niya si Mireya. Nakaupo pa rin sa labas, umiiyak. Lumapit siya kay Mireya.
Mireya, Lisandro started. Ang kanyang tinig ay mas mahina. Ligtas na si Leo. Tumingala si Mireya, ang kanyang mga mata ay namumula. Salamat po, sir. Salamat po sa lahat. Hindi ko dapat ito ginawa, Mireya. Lisandro said. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan mo, kasalanan ko. Hindi ko pinakinggan si Miguel. Masyado akong naging mapagmataas. Hindi ko tinanggap ang pagmamahal niya sa'yo. At ngayon, nawala siya sa akin. Nagsimulang umiyak si Lisandro. Ang lahat ng emosyon na matagal na niyang kinimkim ay bumulwak. Tiningnan ni Mireya si Lisandro. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Nakita niya ang isang taong puno ng pagsisisi, hindi ang isang bilyonaryo na walang pakialam. Sir, Mireya whispered, hindi po kayo ang may kasalanan. Ang tadhana po ang may kagagawan. Hindi, Mireya, Lisandro said, umiling. Ang aking pagmamataas ang nagdulot ng lahat ng ito. Ang aking kawalan ng pag-unawa. At ngayon, ako ang magbabayad. Hinawakan ni Lisandro ang kamay ni Mireya. Gusto kong magsimulang muli. Gusto kong maging lolo ni Leo. Gusto kong ayusin ang lahat ng pagkakamali ko. Gusto kong maging pamilya tayo. Tiningnan ni Mireya ang kamay ni Lisandro. Pagkatapos ay sa kanyang mukha. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mahinang paghinga ni Leo sa kanyang tabi, ang pinakamagandang melodiya para kay Mireya. Nakahiga si Leo sa kanyang kama. Payapa, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nakaligtas siya. Isang matinding pagluwag ang naramdaman ni Mireya. Salamat sa Diyos at salamat din kay Lisandro. Naaalala niya ang mga salita ni Lisandro. Gusto kong magsimulang muli. Gusto kong maging lolo ni Leo. Gusto kong ayusin ang lahat ng pagkakamali ko. Gusto kong maging pamilya tayo. Napakalaking pagbabago. Mula sa isang taong puno ng paghihinala at pagmamataas, naging isang taong puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hindi pa rin lubos na magaling si Leo. Ngunit ang panganib ay lumipas na. At sa tabi niya, sa maliit na upuan, naroon si Lisandro. Nagbabantay din. Nagbabasa si Lisandro ng isang libro para kay Leo. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal. Isang eksena na hindi kailanman inakalala ni Mireya na masisilayan niya. Tiningnan ni Mireya si Lisandro. Ang kanyang muka ay may mga bakas ng pagod. Ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Naalala niya ang kwento ni Lisandro tungkol kay Miguel. Ang mga paghaharap nila, ang mga hindi pagkakaunawaan, ang pagnanais ni Miguel na maging malaya, at ang pagnanais ni Lisandro na mapanatili ang kanyang pamilya sa kanyang pamantayan. Hindi ito isang simpleng kwento. Ito ay isang kwento ng dalawang tao na nagmamahalan, ngunit hindi nagkaintindihan. Lumapit si Mireya kay Lisandro. Sir, she whispered. Tumingala si Lisandro. Mireya, kumusta na si Leo? Stable na po siya, Mireya answered. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat po talaga sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Mireya, Lisandro said. Ang kanyang tinig ay puno ng kababaang loob. Ito ang aking responsibilidad at ang aking pagkakataon na ayusin ang mga bagay. Umupo si Mireya sa tabi ni Lisandro. Napakasakit ng lahat, sir. Ang pag-iwan ni Miguel, ang paghihirap ni Leo, ang lahat ng pagdududa niyo sa akin. Niyakap ni Lisandro ang kanyang mga kamay. Alam ko, Mireya, at sobra akong nagsisisi. Pero gusto kong malaman mo na hindi iniwan ni Miguel si Leo. Namatay siya sa isang aksidente bago pa man niya malaman na buntis ka. Nagulat si Mireya. Ano? Namatay si Miguel sa isang car accident. Sa araw na dapat ay babalik siya sa inyo. Hindi niya sinasadyang iwan kayo. Nalaman ko ang lahat mula sa kanyang lumang journal. Nagsisisi siya sa pag-iwan sa inyo at gusto niyang ayusin ang lahat. Mga salita ni Lisandro ay parang isang balde ng malamig na tubig.
Hindi siya iniwan ni Miguel. Namatay siya bago pa man niya malaman. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Mireya sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng isang malalim na lungkot. Kaya ang liham na ipinakita sa iyo ni Celeste, iyon ay bahagi lang ng katotohanan. Binago niya ang ibang bahagi para saktan kayo. Lisandro explained. Umiyak si Mireya. Luha ng kalungkutan, ngunit may halo ring pagpapatawad. Pinatawad niya si Miguel. Pinatawad niya ang sarili niya. Mireya, Lisandro said, ang kanyang tinig ay malumanay. May isang bagay akong gustong itanong sa'yo. Tumingin si Mireya kay Lisandro. Gusto kong manirahan ka at si Leo sa aking bahay, Lisandro said. Hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ng pamilya Alcaraz. Bilang ina ng aking apo. Nagulat si Mireya. Hindi niya inaasahan ang alok na yon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang sariling pamilya, isang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Tiningnan niya si Leo na ngayon ay gumagalaw na sa kanyang pagtulog. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gusto kong magsimulang muli, sir, Mireya said. Para kay Leo, para sa atin. Tumingin si Lisandro kay Mireya. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang unang tunay na ngiti na nakita ni Mireya sa kanya. Ang mansyon ni Lisandro Alcaraz na dating puno ng lamig at katahimikan ay ngayon ay puno ng buhay at tawanan. Ang tunog ng maliliit na yapak ni Leo, ang kanyang masayang tawanan, at ang malumanay na boses ni Mireya ay nagbigay ng kulay sa bawat sulok. Hindi na ito ang dating Lisandro. Ang kanyang mga mata ay hindi na matalim at puno ng paghihinala, kundi puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ang kanyang mga labi ay hindi na nakatikom sa galit, kundi nakangiti sa bawat galaw ni Leo. Isang linggo na ang nakalipas mula nang lumabas si Leo sa ospital, at isang linggo na rin silang magkasama sa mansyon. Binaliwala ni Lisandro ang lahat ng haka-haka at chismis. Pinagsabihan niya ang kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Mireya at Leo ay bahagi na ng kanyang pamilya. Walang sino man ang naglakas loob na kumwestiyon sa kanya. Isang hapon, nakaupo si Lisandro sa tabi ng pool. Pinapanood si Leo na masayang naglalaro sa tubig, habang si Mireya ay nakaupo sa tabi niya, nagbabantay. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, Lisandro said. Ang kanyang tinig ay malumanay. Ang magkaroon ulit ng pamilya. Ngumiti si Mireya. Salamat po, sir, sa pagtanggap niyo po sa amin. Huwag mo na akong tawaging Sir, Mireya, Lisandro said. Tawagin mo akong Lolo, o kahit Lisandro na lang. Ngumiti si Mireya. Opo, Lolo. Naramdaman ni Lisandro ang init sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Naalala niya ang kanyang buhay bago dumating sina Mireya at Leo. Puno ng yaman, ngunit walang laman. Ngayon, sa piling nila, nararamdaman niya ang tunay na kayamanan. Masaya si Miguel ngayon, kung nasaan man siya, Lisandro said, dahil nakita niya na magkasama tayo, na inaalagaan ko ang anak niya at ikaw. Tumingin si Mireya kay Lisandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sana nga po. Walang duda, Lisandro assured her. Ang pagmamahal mo kay Leo, ang iyong katatagan. Natutunan ko ang maraming bagay sa iyo, Mireya. Marami din po akong natutunan sa inyo, Lolo, Mireya said. Ang pagpapatawad, ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Maya-maya, lumapit si Leo. Tumatakbo papalapit sa kanila. Lolo, Mama, gutom na po ako. Tumawa si Lisandro. Halika, Apo. May inihanda akong paborito mong adobo. Hawak ang kamay ni Leo. Naglakad silang tatlo papasok sa mansyon. Isang pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya na inakala ni Lisandro na gusto niya. Ngunit ito ang perpektong pamilya na kailangan niya. Isang gabi, nang nakatulog na si Leo, umupo si Lisandro at Mireya sa balcony.
Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay kumikislap. Ano po ang pangarap niyo para kay Leo, Lolo? Tanong ni Mireya. Ang maging masaya siya, Mireya, Lisandro said. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa buwan. Ang maging malaya siya na piliin ang kanyang sariling landas, hindi katulad ng sa akin o ng kay Miguel. At para sa inyo po? Mireya asked. Ngumiti si Lisandro. Para sa akin? Ang makita kayong dalawa na masaya. Iyon lang ang gusto ko. Tiningnan ni Mireya si Lisandro. Ang lalaking ito ay hindi na ang malamig na bilyonaryo na nakilala niya. Siya ngayon ay isang tao na puno ng pagmamahal at pag-asa. Alam niyo po, Lolo, Mireya started, dati, ang pangarap ko lang ay gumaling si Leo at makakita ng hustisya. Ngayon ano? Lisandro asked. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngayon, ang pangarap ko ay makita si Leo na lumaki sa isang pamilya na puno ng pagmamahal, Mireya said. At para sa akin, ang magkaroon ng kapayapaan sa puso at ang maramdaman na hindi ako nag-iisa. Hinawakan ni Lisandro ang kamay ni Mireya. Isang tahimik na pangako. Isang simula ng isang bagong kabanata. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa ilalim ng buwan, isang bagong pag-asa ang sumilay. Hindi ito ang pag-ibig ng isang lalaki at babae, kundi ang pag-ibig ng isang pamilya na nabuo mula sa sakit, na puno ng pagpapatawad at pinatibay ng pag-asa. Ang mansyon ni Lisandro Alcaraz ay naging saksi ng maraming pagbabago. Mula sa isang lugar ng luho at pag-iisa, ito ay naging tahanan ng pagmamahalan, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Isang taon na ang lumipas mula nang lumipat sina Mireya at Leo sa mansyon. Si Leo, na ngayon ay mas malakas at mas masigla, ay tumatakbo sa hardin. Ang kanyang tawa ay kasing ganda ng tunog ng mga kampana. Si Lisandro ay hindi na ang dating Lisandro. Ang kanyang mga araw ay puno ng paglalaro kay Leo, pagbabasa ng mga kwento, at pagtuturo sa kanya ng mga bagong bagay. Ang kanyang kumpanya ay maunlad pa rin, ngunit ang kanyang puso ay nasa tahanan na niya. Si Mireya ay hindi na rin ang dating Mireya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot at pag-aalala, kundi puno ng kapayapaan at kaligayahan. Siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at ngayon ay tumutulong na sa mga proyekto ng K-Charitable Foundation ni Lisandro na nakatuon sa mga batang may sakit sa puso. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng isang puno sa hardin, bilang simbolo ng bagong simula, lumapit si Lisandro kay Mireya. Mireya, may gusto akong ibigay sa'yo, Lisandro said. Inabot ang isang maliit na kahon. Nagulat si Mireya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang antik na relos ng lolo ni Lisandro. Ang relos na naging sanhi ng kanilang unang paghaharap. Hindi ko po ito matatanggap, Lolo, Mireya said. Ito po ang pamilya niyo. Ngumiti si Lisandro. Ngayon, Mireya, bahagi ka na ng pamilya at ang relos na ito ay simbolo ng pagtitiwala. Ang dating simbolo ng aking pagdududa, ngayon ay simbolo na ating pagmamahalan. Nagsimulang umiyak si Mireya. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan at pagpapasalamat. Salamat po, Lolo, Mireya whispered. Hindi mo kailangang magpasalamat, Mireya, Lisandro said. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo at kay Leo, nahanap ko ulit ang sarili ko. Nahanap ko ulit ang kahulugan ng buhay. Dumating si Leo, tumatakbo papalapit sa kanila. May dalang maliit na pala. Lolo, Mama, tapos na po ba kayong magtanim? Opo, anak, Mireya answered. Niyakap si Leo. Tingnan mo, ito ang puno ng buhay. Simbolo ito ng ating pamilya. Tiningnan ni Leo ang puno. Pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Lisandro at Mireya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Niyakap ni Lisandro si Mireya at Leo. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang nakaraan ay puno ng sakit at pagkabigo. Ngunit ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Ang mga dating pader ng pagmamataas at pagdududa ay nawala na. Pinalitan ito ng tulay ng pagmamahalan, pag-unawa at pagpapatawad. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng totoong buhay, ng isang pamilya na nabuo mula sa abo ng trahedya at lumakas sa pamamagitan ng pagmamahal. At sa ilalim ng araw, ang puno ay lumago, tulad ng pagmamahal na namumukadkad sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz. Isang patunay na ang kapangyarihan ng pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang balakid at ang pangalawang pagkakataon ay palaging may puwang sa puso ng bawat isa.